kayong magliwanag, ng kabutihay mahayag, at Diyos ang siyang matanyag. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay tatalukban ng banga o ilalagay kaya sa ilalim ng higaan. Sa halip, inilalagay ito sa talagang patungan upang makita ang mga pumapasok ang liwanag. Walang natatago na di malalantad at walang lihim na hindi malalaman at mabubunyag. Kaya pagbutihin ninyo ang inyong pakikinig sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa, ngunit ang wala ay aalisan pa, aalisan pati ang inaakalang niyang nasa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po tayong lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pagpapatuloy po natin ang ating paglalakbay sa buhay pananampalataya sa araw-araw pong binibigay ng Diyos na buhay sa atin. Kalakip din po nito ang biyaya na kinakailangan natin. Ang bawat kailangan natin ay binibigay ng Diyos. May biyayang ipinagkakalob ang Diyos upang tayo magpatuloy. Ngunit mga kapatid, sa paalala sa atin ngayon ng ating Panginoon, sa bawat biyayang ipinagkakalob sa atin, dahil ito'y kabutihan ng Diyos, may kinakailangan tayong isabuhay at dapat nating gawin. Ito'y dapat nating pangalagaan, dapat ito'y magbunga ng kabutihan, at dapat natin maipakita ang totoong presensya ng Diyos sa mga biyayang ipinagkakalob sa atin kung paano natin ito ginagamit sa ating buhay. Kaya mga kapatid, sa bawat pagtanggap ng biyaya, kalakip nito ang isang responsibilidad na ipakita ang presensya ng Diyos o ang larawan ng Diyos sa ating buhay paglalakbay, sa buhay pagkilos at pagbuhay natin na inilalaan araw-araw. Kaya mga kapatid, sa buhay na ito, na po tayo pinapalalahanan na tayo ay may silbi, tayo ay may kahulugan, tayo ay may halaga, dahil tayo may kaloob na tinatanggap ng Diyos mula sa Kanya. Dahil tayo ay naging instrumento ng Diyos na kabutihan para sa iba. Kaya po ngayon sa ating ebanghelyo ngayon, ipinapaalala sa atin ngayon ang isang ilaw o isang lampara na dapat sindihan, na dapat ilagay sa tamang lugar upang ito'y magkaroon ng pakinahabang. Dahil kung tayo nagsisindihan ng ilawan at tatakluban lamang ng banga at ilalagay sa ilalim ng isang bagay, hindi ito magkakaroon ng silbi dahil itinatago natin. Kaya mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoon, ang ilaw ay magkakaroon ng silbi kung may sindi at ilalagay sa tamang lugar o sa tamang lagayan. Dahil ang ilaw ay ito ay nagbibigay sa atin ng liwanag, yung sinag upang makita para ito'y magkaroon ng kabuluhan. Sa ating ding buhay mga kapatid, ang biyaya ng Diyos ay liwanag ng ating Panginoon. Ang biyaya ng Diyos ay kaloob sa atin na kung saan ito ay kagandahang loob na ibinibigay sa atin. Ibig sabihin nito para sa atin, bawat kaloob, ito ay may kalakip na kabutihan na dapat nating ipakita sa bawat kilos at sa bawat kapwa-tao natin sa ating paglalakbay dito sa mundong ibabaw na ating ginagalawan. Kaya mga kapatid, ito po'y pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Tayong lahat tulad ng isang ilaw
kung hindi po tayo magkakaroon ng ating pagsasabuhay nito na dapat nating ilabas, ibigay at ipakita, walang kabuluhan ito sa buhay natin. Kaya ito ang panawagan ng Diyos para sa atin. Lahat tayo ay may ilaw na may sindi na dapat makita ng bawat isa. Ito ay isang mukha, isang magpapakita na ang Diyos ay gumagalaw at nasa ating lahat. Muli mga kapatid, tayong lahat ay ilaw na may sindi na dapat ipakita araw-araw. Ano po itong ilaw na may sindi na dapat imakita ng pangkalahatan? Ito ang kabutihan ng Diyos sa atin. Bawat tao ay pinunlaan ng Diyos ng kabutihan. Tayong lahat ay mabuti ayon sa larawan at kawangis ng ating Panginoon. Kaya nating gumawa ng kabutihan, mga kapatid. Ito ang inaasahan sa atin ng Diyos na makita araw-araw. Huwag nating itago. Huwag natin ikahiya. Lahat tayo mabuti. Kaya natin gumawa ng kabutihan. Pero ang tanong, mga kapatid, tayong lahat ay ilaw, pero minsan walang sindi, walang silbi, nanatiling walang liwanag. Ito po yung paalala sa atin ngayon. Lahat tayo naglalakbay sa liwanag ni Kristo. Nakikibahagi tayo sa liwanag ni Kristo na sana ang liwanag na ito ay ibinibigay din natin sa kapwa-tao natin. Dahil sa pagbibigay ng liwanag, ito ang kahulugan ng ating buhay. Ito ang ating misyon na dapat nating gampanin at gawain araw-araw. Ibahagi ang liwanag na ang liwanag na ito ay nagsisimbolo sa kabutihan na kaya mong gawin sa buong pagkatao mo sa iyong lakas na ibinibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya mga kapatid, tatandaan po natin, 3 bagay ang ipinapala sa atin ngayon. Bawat kaloob ng Diyos ay may liwanag. Ano po ang ibig sabihin? Bawat kaloob ng Diyos may liwanag. Ang liwanag na ito ay kabutihan. Bawat kaloob ng Diyos sa atin ay may kabutihan. Maliit man ito o malaki, ano man ito sa buhay natin, ito ay may liwanag o kabutihan na dapat nating pangalagaan at ibahagi sa iba at pagbungahin araw-araw sa buhay natin. Unang paalala sa atin, lahat tayo binibigyan ng kaloob ng Diyos, ng biyaya. Pero kailangan natin itong ibigay din, ipakita ang totoong larawan ng mukha ng Diyos na ang kabutihan ang niyanais para sa atin. At tayo din, sinasabi po natin kanina, tayong lahat ay liwanag ng Diyos, liwanag ni Kristo araw-araw. Maging gabay tayo ng iba. Tayo magdala sa tamang landas, sa tamang pamamaraan ng buhay. Hindi tayo maging sanhi ng paglalakbay ng iba sa kadiliman na kung saan ito ay nauuwi sa pagkakasala o kasalanan o kapahamakan. Muli mga kapatid, lahat tayo binigyan ng liwanag ng Diyos. Ang liwanag ni Kristo ay liwanag din natin na dapat natin taglayin sa buhay natin. At ito ang maging gabay, hindi lang para sa iyo, kundi para sa iba din. Ito rin ang hinahangad sa atin ng Diyos araw-araw. Maging sanhi ka o daan ka ng kabutihan ng iba. Ikaw ay pamamaraan na magkaroon ng buhay ng mabuti ang kapwa-tao natin. Dahil tayong lahat ay nakatanggap ng liwanag ni Kristo. Lahat tayo ay liwanag ng Diyos. At pangatlo mga kapatid, tayo ay binibigyan ng liwanag ni Kristo. Hindi ipagmalaki ang sarili. Dahil sa akin, iyan ang nangyari sa Kanya. Ang pagtataglay ng liwanag ni Kristo ay hindi pang sariling na pag-oorgolyo o pagiging isang sikat. Hindi po yun. Ang pagiging liwanag ni Kristo ay hindi magiging isang parang isang boss na dapat nating itanghal, dapat nating bigyan ng titulo. Hindi po. Ang pagbibigay ng liwanag sa iba ay isang
paggabay sa mabuting pamamaraan ng buhay. Kaya po sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayon, lahat tayo ipinapalahanan ng Diyos, may liwanag ka, na kagaya ng liwanag ni Kristo na dinadala sa sanlibutan. Hindi kaiba sa ating Panginoong Hesus Nazareno na may bitbit liwanag araw-araw para sa iyo at para sa iba. Ibahagi mo yan upang magkaroon ng katuturan, ng kahulugan ang iyong paglalakbay, ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos araw-araw. Amen.